So yan guys, binigyan tayo nila kuya ng form. Sila kuya lang yung mag-stencil mga tol. Sus Mariusip. Ang dami na palang motor dito. So dito yung line para sa top box. And ayan, ito yung line para sa mga mufflers. Pass on sound level. So ayan. At okay na tayo. Good morning mga tol. Fochi day. Pupunta tayong MVIS. MVIS ba yun? Tama ba? Sa Subang Dako, Mandawi City, sa Cebu. Kukuha tayo ng modification permit para sa ating modified muffler. Kasi yung muffler natin mga tol, kung napapansin nyo, medyo maingay na siya. Kasi nagpakalkal tayo yung dalawang tubo mismo ng pipe natin. Kasi kakaiba yung muffler ng GSX mga tol. Yung tubo sa loob ng canister niya is dalawa. Kaya medyo maingay siya at medyo buo yung tunog. Kukuha tayo ng permit kasi sobrang daming checkpoint at huli ng LTO at saka HPG dito sa buong Cebu. Kahit saan sila pumupwesto mga tol. At hinuhuli nila yung mga modified muffler, yung mga illegal auxiliary lights, yung sobra sa dalawa, yung hindi tamang pwesto ng paglalagay ng auxiliary, tsaka yung mga maninipis yung gulong, yung ano pa ba, yung rear set at marami pang iba. Laging nagla-live si Regional Director Kaindik dito sa Region 7 at lagi nating pinag-uusapan yung mga bawal dito sa mga motor natin. Yung maiinit na issue kasi syempre maraming nakapagpakabit ng aftermarket pipes katulad ng Akrapovic, SC Project, yung mga ganon. So marami ang nagtatanong kung bawal ba ito o hindi. So yung 115 decibels mga tol is ginagamit pa rin yun, pero kailangan nyo pumunta sa MVIS para kumuha ng modification permit. So if ever na pumunta kayo ng MVIS at nagpa-check kayo ng muffler nyo, and pag check nila is sobra sa 115 decibels, so hindi sila magre-release ng permit para sa motor mo. So dapat hihingi ka ng modification permit, make sure na pasok sa 115 decibels yung tunog ng aftermarket pipe mo. So ako sure ako na hindi to aabot ng 115 kasi kalkal lang to mga tol. And also itatanong na rin natin kung ano bang mga updates na bawal. And ako before mga tol, yung auxiliary lights ko kasi is 4 kasi nung una nilagay ko blue water lang sa baba, 2, and then nag-add ako ng atom na maliliit, nilagay ko dito sa ilalim ng headlight ko, kaya ayun naging 4. So ngayon tinanggal ko yung blue water na 2, tapos pinalit ko yung atom doon sa posisyon ng blue water. So ayun, 2 na lang yung auxiliary lights ko para makapasa tayo sa modification permit. And also nalilito pa rin ako mga tol dito sa top box kasi may nagsasabi na bawal. Sobrang traffic man. Dapat maaga ako dun para madali akong matapos. Mag-open kasi sila ng 8 AM mga tol. And anong oras na? Almost 9. Siya nga pala mga tol, pag kumuha kayo ng permit, may mga requirements bago kayo pumunta doon. Kailangan ng copy ng ORCR mo, 2 copies of ORCR, and then yung letter na nagre-request ka na kumuha ng modification permit, and then ano pa ba, stencil, doon na yung gagawin yung stencil, tapos may form doon na fill upan mo. Then pagkatapos mo doon sa MBIS ay pupunta ka sa J Mall para doon kukunin yung modification permit. Ayan. So medyo traffic mga tol. Cut ko muna yung video dito, tapos balik tayo pag nandun na tayo sa MVIS. Woo! So liliko tayo pa left, galing akong north. So kung galing kayo south,
right turn kayo dyan sa eskinita na yan. Nandun mga tol. So U-turn muna tayo. Ito na siguro yun. Nailinya chef? Wala man, wala dyan. Andam lang daan. So yun, madami nang nandito mga tol. So yan guys, binigyan tayo nila kuya ng form. Ito yung form nila. Ayan. So magpapa-photocopy muna tayo ng ORCR. And sila kuya yung mga nakaupo doon, sila kuya, sila na yung mag-stencil. Hanap muna tayo. Saan ba tayo? Kaya saan maka-photocopy? Photocopy na mo? Oh, naa. Saktuha. Ayan, sila kuya lang yung mag-stencil mga tol. Pag hindi nyo alam yung paano mag-stencil. Ayan, so fill upan muna natin to. Hindi natin i-video kasi classified. Char. Si kuya na nag-fill up yung form ng MVIS. Iniguman dire ka ato sa J-Mall magkuha sa kuan. Kini, dili siguro mo, kaya wala pang guidelines tarong gud. Ang sa pagkaroon, kini sa inyong dalon-dalon sa. Asa dawaton ra na. Dawato na ninyo. Sus Mariusep. Ang dami na palang motor dito. Oh man. So ayan guys, medyo maingay dito. So nagtatanong-tanong ako dito guys. Kailangan pala i-renew, ipa-register yung top box nyo. So dito yung line para sa top box. And ayan, ito yung line para sa mga mufflers. Hi! Shout out. Shout out! Tanang rider, shout out! Ride safe! Salamat sa sticker mo sir, salamat! Ayan guys, nagsisimula na guys yung check-in sa decibel meter ng mga mufflers natin. So ayan guys, nagtanong ako kanina para sa top box, kailangan pala i-register yung motorcycle mo, hindi yung top box mismo. I-re-register mo yung motor mo ulit para mailagay nila sa ORCR mo na meron kang top box. So ayan, nakakadismaya kasi bago pang rehistro yung motor ko and kailangan na natin i-renew ulit kasi para lang sa top box. So for the meantime, tanggal na lang muna ng top box, tapos pag renew nyo ng motor nyo is isasama nyo yung top box nyo na i-register para hindi kayo mahuli ng HPG at LTO. So sobrang ingay dito at hintay na lang tayo sa turn natin. Shout out! Shout out! Shout out Sir CA! Boom! Uguya. So yan guys, after i-check yung muffler, i-check yung lahat ng lights mo, headlight, signal light, tsaka yung busina. Mauna ako sir. Thank you. Fast on sound level. Hey, okay na tayo. Yehey. Let's go. So ayan. At okay na tayo. So yung mga batch nung last week mga tol na pumunta doon sa MVIS na kumuha ng modification permit is pumunta sila sa J-Mall kasi doon sila kukuha ng permit. Ipapakita nila yung MVIS na form para doon kumuha ng modification permit. So nagbayad sila ng 200 pesos. And for now, nagtanong ako kanila sir na kailangan ba after nito is pumunta sa J-Mall para kumuha ng permit. Sabi nila is wala pa daw for now. Nag-stop yung J-Mall na magbigay ng modification permit sa sobrang dami kasi ng renewal
at registration ng mga motor. So uunahin daw nila uunahin daw nila yon lahat, and wait lang daw for further instructions para kumuha ng permit doon sa J Mall. Ayan, so for now nagtanong ako kung, sir, paano if may humuli sa amin, or example may checkpoint. Ayun, so sabi niya pwede daw ipakita yung MVIS na form na nakalagay doon na pass ka sa modification ng pipe mo or ano pa yung mga naiba sa motor mo. So for now, hindi ko pina-register yung top box kasi matagal pa ma-expire yung motor ko. Tanggal top box na lang muna tayo ngayon mga tol. So kapag babiyahe tayo, ayan, backpack na lang. Wala tayong magagawa kaysa naman magbayad tayo ng multa, sobrang laki. Pero yun na nga about sa top box mga tol. Meron kasing LTO memorandum, ayan, ipapakita ko sa screen nyo. Ayan, nagsasabi na ang kailangan lang i-register is yung top box na para sa delivery or yung mga custom na top box, kagaya ng Jollibee, Albertos, McDo, lahat-lahat ng mga hindi private na motor na may custom na top box. Tapos ayan, nandyan sa number 1 nakalagay na kapag yung top box mo is binili mo at DTI approved, binili mo sa mga tindahan ng motor, hindi na kailangan i-register. Basta dapat naka-attach siya safely sa motor mo or with bracket na hindi siya madaling matanggal. Ayun, at maximum size niya is mapapasok mo yung, mailalagay mo yung dalawang helmet. Yun yung maximum size niya. So yun na nga, ewan ko na ewan ko sa kanila kasi iba-iba sila lahat sila sa MVIS sabi nila kailangan na i-register, pero sa LTO nakalagay sa memorandum na pwedeng hindi. So itatopic natin yan sa susunod mga tol. Magtatanong-tanong tayo at hopefully matanong natin mismo si Regional Director Kaindik para dyan. Salamat sa panonood mga tol. Hopefully nakatulong tong vlog na to sa inyo, lalong-lalo na dito sa mga taga Cebu kasi sobrang init talaga ng HPG LTO operations ngayon. Sobrang daming nahuli. Don't forget to like, share and subscribe. Ayan, marami tayong nakilala dun na mga riders. Shout out sa inyo mga bossing. Hindi ko na natanong yung mga pangalan nyo kasi yung iba nahihiya pa na videohan. Ayan, at namigay tayo ng stickers. Again guys, tol, mga tol, thanks for watching. This is Easy Rider. Ride safe, just take it easy. Yeah.